Taong ito ay kuhanin naman natin ang panig ng Palasyo ng Malacanang sapagkat nitong nakalipas na isang linggo, ang daming nangyari. Hanggang kahapon, ang daming nangyari tungkol dito sa mga anomalya sa flood control projects. Nasa linya po natin, walang iba kundi si Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Claire Castro. Good morning, Yusek Castro, ma'am. Good morning, Yusek. Yes, good morning, Tuesday. Good morning, Christian. Yes, ma'am. Nitong nakalipas na Friday na marami tayong naging aktibidad sa Palasyo, maging si Presidente kahapon, narinig ko yung statement niya na hindi raw niya bibigyan ng pansin. Itong mga pinagsasasabi nitong si dating Representative Zaldico. Moving forward, Yusek Claire, ano ngayon ang plano ng Malacanang dahil nga panay ang siwalat nitong si dating Representative Zaldico? Moving forward, anong plano para sa kanya? Eh di, sampahan siya ng kaso kung dapat sampahan. Yun lang. Wala. Kasi ang Pangulo naman, lagi sa batas eh. Lagi naman yan sa kung ano ang itinuturo ng ebidensya, hindi naman yan, hindi siya sanay magplanta ng ebidensya, hindi tulad ng iba. So, kung ano na yung sasabi ng ebidensya, kung may dapat ikasuhan ka. Mayroon po siyang inilabas si dating representative ko na listahan daw po noong mga proyekto ng gobyerno na paglalaanan ng dapat 100 billion pesos na sabi niya ay iniutos ni Pangulong Marcos na isingit doon sa 2025 pambansang budget. Ito po bang mga list of projects na ito ay nabasa nyo na at totoo nga ba na may ganitong mga proyekto? Hindi pa natin nadidetalye kung ano yung sinasabi niyang mga proyekto. Nadidetalye niyo na ba? Mayroon po siyang listahan na inilabas, ma'am. May inilabas po siyang list. Parang copy-paste? O patunayan niya muna, bago kami magpatunay kung ano man yan. Patunayan niya muna na yan ay proyekto ng Pangulo at yun yung 100 billion na insertion na sinasabi niya. Yusek, for sure, I'm not sure kung napanood na ng Pangulo, may part 1, may part 2. Kayo ba yung nagkausap na ng Pangulo? Ano yung reaksyon niya nung napanood niya yung video? Yung unang video, siya mismo hindi na bahala. Pero kinakailangan naming lumabas kasi sinabit niya ang Pangulo, hindi pwedeng magsawalang kibo kami. Kailangan namin ipakita sa taong bayan, maipakita ito, na yan lahat sinasabi ni Zaldico ay puro basura, walang kwenta, walang ebidensya. So kapag hindi kami kasi kumibo, baka sasabihin ng tao, malamang totoo dahil hindi lumalabas ang Malacanang para sabihin kung ano ang reaksyon dito sa sinabing video ni Zaldico. So, kailangan lang kaming lumabas at patunay sa tao na yan ay walang kakwenta-kwentang kwento. Nasabi nyo na rin po na umuwi ka, dito ka magsabi. Panumpaan mo, ipanotarize mo yan, harapin mo ang kaso mo. Yung safety niya, ma'am, paano natin masisiguro? Guys, sinasabi nga po niya, nababahala siya dahil baka raw siya, mayroon siyang binanggit na term na baka raw siya ipapatay. Una-una, siya naman nagsabi nun. So, unang-una, muli, dapat niyang patunayan saan nanggagaling yung threat. May threat ba talaga? So, dapat patunayan niya yan. Hindi pwedeng bibiglang yan. Kasi daling magsalita niyan. Pangalawa, kung meron talagang threat, ano bang sabi ng ombudsman? Poproteksyonan ka. Pagbalik mo sa Pilipinas, poproteksyonan ka ng gobyerno. So, wala siya dapat ikatakot. Ang kinakatakot lang yan, talagang masakdal siya, dalang ebidensya, papunta talaga sa kanya. Alam natin, ma'am, na mayroon na talagang kaso na pinupursue laban dito kay dating representative ko, na i-refer na nga po sa ombudsman. Pero sa mismong kaso na manggagaling sa palasyo, may balak po ba kayo na sampahan siya ng kaso? Ang palas mismo ang magsasampa ng kaso laban sa kanya? Wala ako nadidinig na ganyan. So far, wala ako nadidinig sa ganyan dahil sabi naman din ng Pangulo, kahit naman sinong politiko, maaaring matarget ng mga fake news. Kahit nga Supreme Court nabibiktima ng fake news. Pero sabi nga ng Pangulo, hindi naman niya kinababahala. So wala akong nakikita na papansinin siya ng Pangulo. Yusek, para sa panig ng Malacanang, what can you say doon sa timing at saka sa motibo ng paglalabas ng video?
Ito personal ko to. Kasi hindi naman namin napag-usapan ng Pangulo to eh. Sa timing na to. Personal ko to, na tingin ko, nagpagamit si Zaldico sa aking pananaw. Itiniming ito kasi ang gusto ng mga gusto magpabagsak sa Pangulo, mawala ang Pangulo. Diba? Kaya maaaring gamitin to, baka lang. Pero personal ko to, ito lang yung nababasa ko. Pinangakuan na kapag kami ang naging nasa pwesto, makapalitan ng Pangulo, hindi ka na uusigin. Hindi ka na sasampahan ng kaso or mawawala yan. Pwedeng ganon. Hindi po. Categorically, ma'am, sino pong grupo o sinong mga individual itong tinutukoy ninyo na posibleng nag-impluensya dito kay dating representative ko? Alam naman natin kung sino ba yung gusto magpabagsak sa Pangulo. So, Sino ba yung nagnanais na ipwesto ang iba sa kapalit ng Pangulo? So hindi to Yusek, ibig sabihin hindi to nagkataon lang. So talagang timing, chinempo, lalo't merong mga kaliwat ka ng kilos protesta ngayong buwan. Kasi si Zaldico ay napaka-vulnerable ngayon, mga panahon na to. Dahil siya ngayon tinuturo ng mga ebidensya. So mas madali siyang kumapit sa mga taong magbibigay sa kanya ng pangako na hindi ka na namin uusigin kapag kami napwesto. So yun yung nakikita ko. Dahil po dito sa mga akusasyon ni dating representative ko, ma'am, para bang lalong nagatungan yung damdamin nitong mga tao na kahapon nagtipon-tipon na, ngayon nagrarally na sila. Ano ang nakikita nyo pa sa mga susunod na araw dito sa mga rally na ito? Baka lalong mag-alab yung damdamin o emosyon nitong mga tao dahil sa kanyang pagbubunyag. Mayroon po bang mga countermeasure naman din ang Malacanang para mapigilan naman itong posibleng idulot nitong mga rally na ito? Okay, dun muna tayo sa nagatungan. Kasi kung ang tao ay mag-iisip, gagamit ng isipan, ng utak, malalaman nila na sinasabi ni Zaldico ay pawang basura. Pawang walang kwentang-kwento. Gusto lang magsabit ng ibang tao para maalis sa kanya yung atensyon at sabihin siya yung malinis. Sabi nga niya, ito, i-analyze natin to. Ang sabi niya, wala siyang kinuha o wala siyang kinupit, wala siyang ninakaw. So, dun pa lang sa phrase na yon, alam mo na wala siya isusuli. Wala siyang, kahit sabihin natin yung mag-state witness siya, dahil may mga nagsasabi gawing state witness siya, wala siyang isusuli dahil wala siyang sinabing kinuha niya. Dun pa lang, na, talagang sinesafety niya na yung sarili niya. So, papaano ito makakapaggatong? Sabi ko kung gagamit ng isipan ang mga kababayan natin, kung sila'y hindi blind followers at talaga sila'y titingin lang sa ebidensya, mismo mga kritiko ng Pangulo, mismo kritiko. Yung iba neutral, yung iba kritiko. Sinasabing yung sinabi ni Zaldico ay walang basihan, imposibleng mangyari, dahil bakit pa ikaw ang uutusan na magkaroon ng insertions yan, maglagay ng insertions yan, kung may karapatan at may power naman ang ehekutibo gumawa ng proposed budget nila at taas ito. Bakit ikaw pa? At pangalawa, sabi nga natin sa video 2, nagpakita siya ng maleta. Kung kayo tatanungin ko, journalist naman kayo, nag-iimbestiga rin naman kayo. May nakita kayo pera sa maleta? Wala. Pangalawa, nakita niyo ba yung dates? Ang dates nung lumalabas may January 2025. Pero tandaan natin, as early as January 13, 2025, wala na siya sa posisyon bilang appropriations committee chair. Wala na siya. So, paano siya makakapag-deliver, or rather, tao niya, wala siyang personal knowledge, paano siya makakapag-deliver ng pera, ng maleta, rather, walang pera maleta, ng January 2025, March 2025, May 2025, kung wala na siya sa posisyon at hindi na siya pinagtiwalaan. Meron ding dates, 2024, January 2024, May 2024, June 2024, August 2024, and October 2024, and November 2024. Balikan niyo yung video number 1. Ang sabi niya, nagkausap sila, di umano, ni Secretary Mina, bago mag-start ang BICAM conference. So, nag-start ang BICAM conference November 2024 for the 2025 budget. So, paano makakapag-deliver yung tao niya ng mga mali-maleta
ng January 2024 hanggang November 2024 kung ang pinag-uusapan naman nila dito budget ng 2025. So saan manggagaling yung sinasabi niyang pondo? So yung mga ginamit niyang mga ebidensya, mga pictures, inconsistent na sa kwento niya. So paano makakapag antig ito ng damdamin ng tao? Muli, kung hindi ka blind follower at gagamitin mo yung utak mo, di ka maniniwala sa kwento ni Zaldico. Yun nga yung problema. Bagamat may mga binabanggit tayo na kasinungalingan, basura, etc. Merong mga individual na posibleng maniwala doon sa mga ganitong kumakalat na video. How are we addressing this? Kasi lalo ngayon na nagkalat ang disinformation. Hindi lang kami ang dapat ang magbigay dito ng katugunan. Sa tulong ninyo, katulad nito, ako'y in-interview nyo. At nakakapag-interview rin po kayo ng mga kritiko ng Pangulo na nagsasabi mismo na yung sinasabi ni Zaldico ay walang kwenta, imposibleng mangyari. So, with your help, sa tulong din ng gobyerno, with all your help sa SOCMED, sa mainstream media, tayo po ang mismo makakapagbigay liwanag sa kapwa nating Pilipino na maaaring maimpluwensyahan ito ng mga maling kwento. So hindi po to isang trabaho lang namin. Tutulungan niyo po kami. Yusek, laging nababanggit sa investigation ng Kamara, ng Senado, pati itong sa statement ni dating Representative Zaldico, yung bahay dyan sa tapat ng Malacanang sa may Aguado Street, sa may San Rafael. Ano ba yung bahay na yan? Curious tuloy ang mga tao kung saan ba yan? Kanino ba yung pag-aaring na yan? Actually, hindi ko alam. Basta isang malaking wala rin kayo idea. Wala akong idea. Ang sabi nila within the vicinity ng Malacanang, yes. Diba? Kasi compound yan eh. Hindi ko pa talaga siya napuntahan. Hindi ko siya hindi ko pa napapaturo kung saan ba yan. Sige kasi nga ma'am, subukan nyo nga ma'am pagpasok natin bukas. Oo nga. Ipaturo mo nga kung alin ba dyan yung sinasabing bahay na yan at kung kanino ba yung bahay na yan. Di ba? Mga pamilya lang ako dyan. Tuesday, alam mo naman, kung sino yung tapat natin na kainan, di ba? Yung restaurant doon lang ako nakapasok. Pero sa iba, hindi talaga eh. Yusek, hearing this information, yung lugar, yung listahan, yung photos na di umano'y kaduda-duda, may instruction na ba ang Malacanang na imbestigahan itong mga detalyeng binabanggit sa mga video? Imbestigahan for what? Halimbawa, ma'am, yung mga sinasabi ni Zaldico, yung mismong video itself. Para mapakita natin na ito yung katotohanan. May plano ba kayo na ipasuri, halimbawa, sa mga cyber expert, yung mismong video ni... Mukhang AI lang, no? Hindi ko alam, hindi ako eksperto. Mukha lang kasi talaga siyang AI. Pero, ako personally, ayoko isiping AI siya. Siguro dapat talaga kung ano yung sinabi doon. Kasi maraming maniwala. AI yan, hindi AI. Kung meron siya sinabi, yun na lang ang direksyon na dapat natugunan, di ba? Dapat sagutin. Pero kung paiimbestigahan, kasi sa mindset na isang lawyer, kung ito lang yung nakita ko, parang hindi ko talaga siya papansinin. Kasi wala siyang ipinakita. Hindi ko alam sa mga journalist na tulad nyo. Kung may nakita ba kayo maletang ganito, kailangan na ba siya imbestigahan? Hindi ko alam. Yun yung sa tingin natin. Dahil ang Pangulo sabi niya, hindi niya iniintindi to. Walang makitang ebidensya maliban sa pagsasabit ng mga pangalan na hindi masubstantiate. So parang hirap naman na mag-aksaya ng oras para imbestigahan to. Samantala, ang daming mga witnesses na dumadagsa sa ICI, sa Ombudsman, para mapanagot ang dapat mapanagot, di unahin muna yung may mga ebidensya. Yusek, speaking of ICI, just in case may magreklamo sa Pangulo, sa ICI, sa Blue Ribbon, ang Pangulo ba ay handang makipag-coordinate o humarap para sa investigasyon? Depende yan. Oo naman. Kasi kaya nga ginawa yan, kaya nga independent yan, para hindi masabi na hawak yan ng Pangulo. So kung ano yung ebidensya maibibigay sa kanila, imbestigahan. Hindi tututo ng Pangulo dyan.
alam natin na, Yusek Claire, na itong mga ganitong mga pagbubunyag, kahit papano may epekto yan sa kahit anong sektor, lalo na sa mga negosyante. Ano sa tingin nyo ang posibleng maging implikasyon na naman itong mga video na ito ni Ko dito sa lagay ng ekonomiya natin, sa negosyo, yung mga negosyante natin, medyo hindi maiwasan, mayroon na silang pagdududa kahit hindi man sila maniwala. Paano ang gagawin ng palasyo para mapayapa o makalma yung kalooban ng ating mga negosyante? Ako tingin ko ang mga negosyante gumagamit naman talaga sila. Mas matatalino naman ng mga negosyante. Alam naman nila kung ito ay propaganda lang ni Zaldico. So naniniwala silang hindi totoo yung sinasabi ni Zaldico. Ang tingin ko lang na concern ng business sector yung mga rally. Diba? Mga rally ito, okay, nandiyan yung freedom of expression, nandiyan yung freedom of speech, but it really affects the economy. Bakit? Kasi nakikita ng tao, nakikita ng ibang bansa, nakikita ng investors na parang ang gulo sa Pilipinas. Diba? So, sana ang makita ng mga investors, kasi may mga nagdala na mag-invest sa atin Una, Samsung, ang laki doon mag-invest sa atin. Despite this, kasi nakikita naman ng mga business sectors, ng mga investors, na ang gusto ng Pangulo is malinis yung gobyerno. Ano bang gusto ng mga investors? Malinis na gobyerno, walang korupsyon. Ito yung tinutugunan ng Pangulo. Sabi nga natin, may nagsabi na height of thievery starts with the Duterte administration. So kung ano man yung nangyaring gulo, kumbaga nag-crossover lang dito sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga nililinis. Lahat ng mali, lahat ng corruption na issue noon, lahat ng ghost projects noon, nililinis ngayon. So dapat makita sana to ng mga investors. Pero sabi nga natin, magtutulungan tayo lahat. Diba? Mahirap na lang yung mga blind followers na huminga ng tulong yan. Kasi meron silang agenda na mawala ang Pangulo sa pwesto. Pero yung mga taong naive, taong disente, taong gusto talaga ng progreso, pakinggan niyo po yung Pangulo. Siya po ang nagpa-imbestiga nito. Siya ang may nais na masawata ang korupsyon sa Pilipinas. So tulungan natin siya. Opo. Ma'am, kahapon nakakuha kami ng advisory from the Presidential Security Command na sarado ang Solano Gate, Arlegui Gate, tanging yung JP Laurel Gate ang bukas for the residents, passers-by, yung mga trabahador dyan sa Malacanang. May pangangailangan ba na isara yung ibang gates ng Malacanang? May fear ba kayo na baka pasukin ang Malacanang na mga magpuprotesta o yung may masamang balakin katulad nung nangyari nung September 21 rally na plinano na sumugod sa palasyo ang mga ibang nais lang manggulo? Tingin ko sapat na yung ginagawa nila ngayong preparasyon. Kung ano man na isasarang gate dyan, I think enough na yan para to protect. To give protection at the same time para maiwasan yung gulo. Alam mo, hindi lang naman din ang Malacanang ang pinoproteksyon nandito Maraming taong maaaring idamay. Tulad doon nakaraan, may mga dinamis na ibang mga tao, may dinamis na ibang establishmento. So, I think ready ang kapulisan natin sa ganyang klaseng mga aktibidad. So, ano naman ma'am, may pasok naman ang mga taga-gobyerno kahit na may mga rally tayo bukas hanggang Martes, Wala pa ako wala pa sa akin na ibibigay na information kung mawawala ng pasok. Pero tingnan po natin, hindi ko po alam So, tingnan lang natin yung mga susunod na announcement. Alright. So, tuloy lang ang trabaho ni Presidente itong buong linggong ito. Oo naman, hindi naman siya pwede magpapigil dito kasi kung mapipigil siya dito because of this threat, edi wala mangyayari sa bansa natin. So, hindi pwede magpapigil ang Pangulo sa pagtatrabaho. Ang Pangulo ba, Yusek, ay nasa Maynila? Nandito lang po. So, Hindi sa Malacanang. magmamonitor ba siya sa mga mangyayaring rallies starting today until Tuesday? Bilang presidente, kailangan din po niya madinig kung ano sinasabi ng mga taumbayan. Wala po bang planong magpatawag ng kanya mga security cluster para dito sa mga magaganap na rally? Sa ngayon, wala pa pong nakakarating sa atin. Kasi 8:37 pa lang. Hindi pa ako nabibigyan ng anumang update. Yan.
So with that, Yusek Claire, salamat po sa oras ninyo. Magsisimba ka pa, alam ko pa. Oh, yes. Thank you, Yusek. Pasensya ka Maraming na. salamat, Tuesday and Christian, at sa lahat na nakikinig sa ating programa. Thank Salamat you so much. po. Salamat po. Mga kapuso, ang nakausap po natin si Palace Press Officer at Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Magbabalik po kami ang Hilingan, walang